Scenic farm tour in Sablayan? Check! Na-visit niyo na ba ang pinagmamalaking farm dito sa Sablayan? Tara, samahan niyo ako sa aking authentic farm-to-plate experience. Mula nga sa visitor center, dumating na nga tayo dito sa hidden gem ng Sablayan pagdating sa organic farming, ang Danison's Farm. Tada! Pose muna! Sinalubong na nga agad tayo ni Sir Danny, siya ang owner nitong Danison Farm. Located dito sa Sitio Inagbaan, Poblacion, Sablayan. Register muna tayo and konting chika. Grabe dito, feel na feel mo na nasa farm ka talaga. Tara, simulan na natin ang adventure. Kaway-kaway muna. Nasa may burol pa nga lang kami, sinalubong na kami ng hitik na mulberry. Ayan, picking muna. Asim besh. Mali yung kulay na napitas ko at ayun na nga, pinaliwanag na nga ni Sir Danny ang pagkakaiba ng kulay ng mga mulberry at paano malalaman kung hinog na ito. Usually, pagdating dito, pupunta muna sa reception area para sa mga do's and don'ts sa farm at ang mga activities na pwedeng gawin. Pero sabi ko nga, alam gawin na lang ipaliwanag dahil peace, excited na talaga ako. Sinalubong na nga kami ng kanyang mga pet. Di ko nga alam kung galit siya sa akin nung hiningitan niya lang ako. Yung siya, sige ako, sige. Ayan pa, may flowers. Akala ko normal lang ang flowers. Ay, besh, pinatikim na nga ni Sir Danny. Walang lasa. Pero pwede na nga daw ito isama sa kanin or gawing tea or sa salad kasi nga napaka-healthy. Tikim lang ang tikim besh, organic yan. Kailangan ng katawan yan. Dito nga sa gitna may napansin ako mga buko pero wala sa puno ang lalaki. Ayun nga, hindi nga pala siya buko. Magic fruit daw siya and can cure different diseases. Sabi nila, disclaimer. Laki besh oh. O tara, lakad pa tayo. Ang daming makikita dito sa farm. Ikaw na lang mamili kung anong gusto mong pitasin. Dumaan nga kami dito sa kailang mga tanim na makapuno. Dito galing ang mga paggawa ng makapuno products nila. Sayang nga lang, walang available ngayon kasi ang bilis ito ma-sold out. Pero walang nakapigil sa akin kaya ako na mismo ang susungkit ng sarili kong makapuno. Nako besh, ang hirap pala talagang manungkit. Sobrang challenging ang tatlong ito. Hindi ko na nga alam kung natutuwa pa si Sir Danny sa akin o nahihirapan. Dito naman sa kabila ay may greenhouse at pagpasok nga namin, napakaraming vegetables na nakatanim dito. Namitas muna ako ng pagtanghalian namin, besh. Walang spray to. All organic. Mahal na to sa Manila. Dito naman, may mga sili sila pang sausawan. May green, may pula. Kumpleto na talaga ito pang tanghalian. At dito, may papaya. Napasayo pa nga tayo dito dahil akala ko may lalabas na manok para sa tinola. Eto naman, akala ko damo, alugbati pala. Ang tataba, pitasin na natin. Nakipaglaro na din ako dito sa mga koneho. Dito naman, nanggagaling ang kanilang mga organic fertilizers na sila mismong gumagawa. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Konting information lang kasi sabi ni Sir Danny, ang mga vermicast ay nanggagaling sa mga dumi ng mga uod o African night crawlers. Ayan, ipinapakita na nga ni Sir Danny yung itsura nila sa malapitan. Parang lupa lang siya pero mas maitim. Ang daming learnings. Ang dami namin napag-usapan ni Sir Danny kung paano siya na-inspire mag-farming at kung gaano kalaki itong farm niya. Nalaman ko nga dito na nagpaproduce sila ng red rice na ginagamit din nila sa mga pasalubong products. Meron din silang fish pond. Grabe no? Kung ganito ang tinitirhan mo, wala ka nang mahihiling pa. Sa dinami-dami ng puno dito sa farm, nakikurious ako kung saan ito nanggaling. Siya pala mismo ang nagtanim ng mga puno dito. Fruit-bearing man o hindi. Ito nga, ginala niya na ako dito sa kailang nursery at ang dami nilang seedlings. May calamansi, jackfruit, may latex-less jackfruit, iba't ibang variety ng pomelo, madre de cacao at marami pang iba. For sale nga din pala ito guys. May message na lang siya sa kanilang Facebook page na Danison Farms. Napansin ko nga din na may ginagawa silang bagong building at sinabi nga ni Sir Danny na para ito sa kanilang processing plant. Ang laki oh. Pag natapos nga ito guys, pwede na natin makita live ang paggawa nila mga pasalubong products ng Danison Farms. Hi guys, parang ang dami kong ganap ngayong araw na to. Parang nagugutom na din ako. Tara, mga kamoting kahoy naman tayo. Ang lalaki ng kamoting kahoy guys. O yan. Mas kilala ito bilang kasaba. Root crop ito na pwedeng gawing kakanin tulad ng kasaba cake. Pero syempre dito sa probinsya, kahit ilaga mo lang, laban na. Arat na, eto na nga dala-dala na namin ang aming pangtanghalian. Tinulungan ko na mag-prepare si Sir Danny ng lunch namin. Pritong talong, nilagang talbos ng lugbati, ginisang bagoong, at syempre ang aming kasaba. Moving on, pinakita sa amin ni Sir Danny dito sa kanilang showroom ang mga available products na pwede natin bilhin. Pero guys, napansin ko din dito ang daming awards and recognition na galing sa iba't ibang ahensya. Proof lang talaga ito na mataas ang level ng performance ng Danison Farm pagdating sa agritourism. At ito na nga ang mga products nila from fruit wines, vinegar, turmeric powder, rice coffee, at iba't ibang klaseng honey. Kitang-kita mo naman talaga sa packaging pa lang, export quality na. Etong wines nila, binibili na din ito as souvenir sa mga weddings. At itong turmeric powder, laging bestseller sa kanyang mga expo, lalo na itong ginger lemon. Sa honey naman, meron siyang stainless bean honey na dito mismo nanggagaling
galing sa kanyang farm. Tara, tignan natin. Ayan nga, kapag pumunta kayo dito, makikita nyo talaga up close sa mga bahay ng mga stingless bee. Dito nanggagaling mismo ang kailang stingless bee honey. Tara naman mag-hike para makita natin ang 16 hectares farm ni Sir Danny. Parang hindi yata ako naka-outfit ng pang-hike ngayon pero ilaba ko na rin to mga besh. At eto na nga, napadaan kami dito sa pinyahan. Perfect, may mga hinog na pinya. Syempre pag hinog na, pitasin na. Sino ba naman ako para tumagi sa hinog na pinya? Alam nyo na, take out na ito. At eto pa, may santol pa. Hinog na rin mga besh. Sige, sungkitin na natin. Hindi ko na talaga alam kung alin susungkitin ko dito. Sana masungkit ko na din siya. At eto na nga, swing-swing muna tayo mga bee habang tumitikim ng santol. At dahil nga Elizabeth Bennet pa ang peg ko sa ilalim ng santol, inanahan ako ni Sir Danny sa pagkakit sa bundok. Nakakapagod at nakakagutom itong ginagawa ko mga mi. Pinakita sa akin ni Sir Danny ang mga puno na tinanim niya mula nang nabili niya ang property na ito. Ay grabe, ang laki talaga ng Danizon Farm. At eto na nga, we're on top of the world! Ay, hill pala. Top of the campsite pala. Pwede ka dito mag-band with your barkada kung into camping kayo at may kubong pwedeng silungan. Pwede mag-stargazing, pwede mag-move on, ganun. Tingnan mo naman ang view na yan, diba? Kung fresh air, warm sunshine, at immersive farm tour ang hanap mo with your family, siguradong amazing family experience ang naghihintay sa'yo dito sa Danizon's Farm.